Sising-sisi ako sa naging desisyon kong iwan ang mag-ina ko. Alam ko ako na ang pinaka-go sa lahat. Ang sarap kasi sa simula pero ngayon, gabi-gabi akong binabangungot sa sarili kong desisyon. May ka-live-in partner ako noon, halos 9 na taon kaming nagsama. Hindi man perpekto ang relasyon namin, pero may respeto, pagmamahal, at higit sa lahat, may bunga. Ang anak naming 1 taong gulang pa lang noon. Nakikitira kami sa isang maliit na bahay sa Metro Manila. Simple lang ang buhay pero masaya. O akala ko lang pala. Dumating ang pagkakataong na destino, ako sa isang probinsya sa Visayas dahil sa trabaho. Sa una masaya, bagong environment, bagong mga kasama. Pero habang tumatagal nanunuot ang lungkot at boredom. At gaya ng maraming lalaking nakararanas ng separasyon, naghanap ako ng panandaliang aliw. Isang gabi habang nagiinuman kami ng mga tropa sa barracks, may nagbiro. Hanap tayo ng chicks dito bro. Gawa ng fake FB. Sa inip at kalokohan pumayag ako. Ginawa ko yon, bagong account, bagong identity. At doon ko nakilala si C. Magaan ang loob ko sa kanya agad. Palabiro, maganda at may pagka-sweet. Sa dami ng chat, napunta kami sa video call hanggang sa nagyaya siyang magkita. Ilang beses kaming nag-date. Sa bawat oras na kasama ko siya, unti-unting nawala sa isip ko ang pamilya ko sa Maynila. Hindi ako na-contact ng live-in partner ko, ni ng mga kapatid ko kasi nga ibang account ang gamit ko. Tuwing uuwi ako sa Metro Manila, ginagawa ko namang kunwari wala lang. Para akong aktor, masayang ama sa araw, pero sa loob-loob ko, sabik sa pagbalik sa probinsya. Sa totoo lang, napapadalas pa ang tagal ko sa CR para lang makausap si C. Ang totoo, naadik ako sa atensyong binibigay niya. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing ang tulog ko sa tabi ng anak ko, nagising akong umiiyak ang live-in partner ko. Bit-bit ang phone ko. Sino tong C? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ang tanga ko, akala ko siya yun. Pero pagtingin ko, oo nga, si C nga yung chat. Nagwala siya. Sinuntok niya ako, sinampal, sinigawan, lahat ng galit na naipon niya, pinakawalan niya. Hindi ko na napigilan. Inamin ko ang lahat. Sa sobrang takot ko na makausap pa niya si C, agad akong tumakbo sa kabilang kwarto at nagkulong. Sa loob ng kwartong yon, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Tumakas. Kinabukasan 6:00 ng umaga pa lang, bumiyahe na ako pabalik ng probinsya. Mahigit 22 hours na biyahe. Kinokontak ko si C habang nasa bus ako, pero sin lang. Walang reply. Pagdating ko sa bayan niya, diretso ako sa bahay nila. Doon ko nalaman ang lahat, totoo nga nalaman na niya. Kinontak siya ng isa sa mga kapatid ko. Sinabi ang buong katotohanan. Ayon sa nanay ni C, 2 araw na siyang nakakulong sa kwarto, hindi kumakain, hindi nagsasalita. Gumuho ang mundo ko. Akala ko panandali ang saya lang ang hanap ko, pero heto na ako. Umiiyak sa harap ng pamilya ng babaeng sinaktan ko rin. Nagmadali akong humingi ng tawad. Lumuhod pa ako. Sinabi kong aakuin ko ang lahat, pakakasalan ko siya. Sa sobrang gulo dun mismo ako nag-propose. Luhaan siya pero pumayag. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil nasira na ang mundo naming pareho. At ito lang ang naiisip kong ayusin. Ilang linggo akong nanatili sa probinsya. Nakumbinsi ko ang sarili kong tama yung desisyon. Ang mama ko pinagtanggol ako. Sabi niya, mas okay na raw si C kaysa sa dati kong partner. Kaya bumalik ako ng Manila, kinausap ang pamilya ko, inayos ang legal na sustento ng anak ko, at bumalik sa probinsya para magpakasal kay C. 3 taon na ang lumipas. Pero hindi ko masabing masaya ako. Hindi ko pa rin kayang harapin ang anak ko. Pati mga kapatid ko, halos hindi na ako pansinin. Alam ko, hindi sila galit sa akin, kundi sa ginawa ko sa pamangkin nila. Si mama at papa pilit na tinatanggap si C, pero ramdam kong may bigat pa rin sa puso nila. Minsan gabi-gabi kong tinitignan ang profile ng ex ko. Wala akong lakas ng loob na mag-message. Nakikita ko yung anak ko, ang laki na niya. Parang hindi ko na siya kilala. Parang hindi na ako bahagi ng mundong yon. At si C, mahal ko siya noon. Pero ngayon, hindi ko alam. Parang naging bigat na siya sa buhay ko. Hindi siya maasahan. Hindi marunong sa gawaing bahay. Laging galit. At ang masakit, mama ko pa rin ang gumagawa ng halos lahat. Minsan napapaisip ako, anong klaseng buhay to? Iniwan ko ang babae na tunay na nagmamahal sa akin. Masipag, maalaga, marunong magluto, lahat ng inaasahan ko para sa isang relasyon na puno ng guilt at regrets. Kaya sa lahat ng lalaking naglalaro ng apoy, wag na nyo nang hintayin. Pangmasunog ang buong tahanan nyo. Panandalian lang ang sarap, pero habang buhay ang bigat sa konsensya. Maging tapat kayo, hindi lang sa partner nyo, kundi sa sarili nyong pagkatao. Dahil minsan, yung isang maling desisyon, sapat na para sirain ang lahat ng tama sa buhay mo.